Para kay Eric Quinto, imposibleng maging free thinker ang Christian. Kasi nga sabi niya doon sa title ng video niya, walang Kristiyanong free thinker. Napakadelikadong statement. Mga kapatid dyan sa loob na naniniwala, napapaniwala dyan kay Eric Quinto, makinig kayo. Kasi ano yan, tool yan. Yung mga ganyan uri ng tao, yan ang iniingatan sa MCGI. Kasi nagpo-promote yan ng controlling. Nagpo-promote yan ng huwag kang mag-isip. Kasi nga, ayaw niya ng free thinker eh. Delikado yan. Delikado yan. Kahit saan mo dalhin. Hindi lang religion. Delikado yan. Na pinipigilan kang mag-isip. Di ang gawa natin ng subtopic. Ang subtopic natin, ayaw ba ng Diyos na maging free thinker ang kanyang mga anak? Diretsahin natin. Tutol ako. Walang Kristiyanong free thinker. Pagka may nanghihikayat sa'yo na umalis ka sa church o sa iglesia, tapos magiging free thinker na lang daw kayo, sa impyerno ka dinadala niyan. Bakit? Kasi ang Kristiyano, merong disiplina sa pag-iisip. Hindi natin pwedeng isipin lahat ng gusto nating isipin. Bawal sa Bible na mag-isip tayo ng mataas kaysa nararapat nating isipin. Dapat ang kaisipan natin, yung sinasabi sa Biblia, yung kaisipan ni Kristo, na mapagpakumbaba, handang magpasakop sa Diyos at sa kanyang mga aral, at handang magpasakop sa mga ngaral na inilagay niya. Hindi tayo pwedeng maging free thinker kung gusto nating maging dapat sa Diyos. Ang talagang Kristiyano, merong aral na sinusunod, merong pangasiwaan na pinagpapasakupan, kagaya ng una, merong nilagay ang Diyos ng mga leader, ng mga maangaral, at hindi naman po yun natapos sa ating panahon. Dapat mababa lang ang kalooban natin para willing tayong magpasakop. Kasi yung matataas ang loob, yung matataas ang pag-iisip, hindi talaga sila magpapasakop. Meron silang gustong mangyari, yung gusto nila, ang gusto nilang gawin. Ayaw nila, dun sa paraan ng Diyos. Huwag ko na raw pag-aralin ang mga anak ko sa private kasi sayang lang, total malapit na ang wakas ng mundo, ibigay ko na lang sa samahan sa ang dating daan. Ito rin daw ang inutos ni Brother Eli sa dalagang ito. Huwag mag-aral at huwag mag-asawa na kanya namang sinunod. Pero ibang paglilingkod daw ang kanyang ginawa sa templo ni Brother Eli sa Apalit, Pampanga. Pangako sa amin, mag-aaral kayo ng Biblia, tuturuan kayo tumindig sa lokal kung paano mag-teksto. Hindi po teksto natutunan ko dun, kundi paghahalo ng semento. Yun po, kahit po manag-edad, pinag-construction po niya sa madaling salita. Mabuti na lang daw at makalipas ang ilang taon, nakalabas pa siya sa grupo at naayos niyang muli ang kanyang buhay. Naman ang gagawin, may ginagago kami nitong mga tarantado ito. Hindi ba? Hindi naman namin sinasabi. Saka hindi naman kami nag-umpisa nito eh. Mga kasapi ang kanilang hari. Kaya ang problema daw ni Brother Eli, problema nilang lahat. Humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang natigi 1,000, may 20 milyon na eh. Ayon kay Aida, ang una niyang kinwestiyon ay ang pangingikil ng mga alagad ni Brother Eli. Pwersahan na ang pagbibigay ng pera. Bakit sinasabing persahan? Dinidiktahan na po kami. Hindi na kayo makahindi? Tsaka yung, iba pag sinabi mong love offering, kung ano yung nasa puso mo, yun lang ibibigay mo. Hindi tinakdaan ka o magbigay ka. Doon minsan nag-concert siya, patapos na nga lang nung dumating ako unti-unti siya naguhubad ng damit, ultimo sapatos. Yung inuhubad niya, pinamimigay niya. Kaya lang, ang laswa kasi lalaki naguhubad sa kanya, tapos ang natira sa kanya shorts, saka t-shirt na manipis. Ang pagkamapusok na ito ay malaswaring isinalarawan sa kumalat na mga comics. Nakita ko po sila ni Hamilan na pagbukas namin ng pinto, si Soriano nakahiga, nakapantalon pero walang damit. Pero si Hamilan, hinahalik-halikan siya, nakayakap kay Soriano. Tapos nung kumakain na silang nakalapag lang dyan sa sahig, sa karpet ng hotel, kumakain sila, nagsusubuan sila ng pagkain. Para sa ilan naman, ang pagbenta ng napakamahal na ticket ng mga concert ay isa pa ring racket ni Brother Eli.
Bakit nag-iiba na tayo ng araw? Bakit nawala yung panalangin natin sa gabi? Bakit mga sex bomb ang ipinalit natin? At saka ang dami pa eh. Marami pang bagay na pwede namin pag-usapan yan eh. Bakit umalis tayo roon? Marami sa aming mga in-interview ang itinago ang kanilang pagkatao. Takot daw na balikan sila ng armed group ng samahan. Bagay na di tinatanggi ni Bert Miranda, head ng security group ni Brother Eli noon. Nagporma kami ng security group at nakikita namin may mga attempt eh. Nakakuha kami ng mga armas. Nakakuha kami ng Armalite, ng 38, ng kung ano-ano. Sa totoo na nagtitrain kayo ng mga tao? Yes. Tayo ang Panginoong Hesus ng Iglesia para simulan. Gayahin natin, magkaroon ng simbolo ng Iglesia. Pero kasabay nun, isinulat sa puso natin. Kaya, possible, magkaroon naman ng group na nagsasadyos. Physical na group. Possible yun eh. Pero, be watchful. Mag-iingat. Kasi pwedeng makorap. Pwedeng makorap. Yun ang nakakalungkot. Bakit? Nasa mundo tayo eh. Ang tao natutokso. Ang tao rin nagiging na-fell victim. Dahil sa kakulangan ng pangunawa. Maraming mga faktor. Kapatid. Kaya ako, sa ngayon, hindi ako naniniwala na merong iglesyang totoo. Na physical, literal. Kung meron man, katulad yan, nag-exit na tayo, may mga kanya-kanya mga grupo na, sana lang walang makorap. Ipagpatuloy ang pagpananampalataya sa Diyos. Pagpatuloy natin. Pero kung ayaw nyo namang sumali dyan, wala rin problema, mga kapatid. Kasi nga, nakasulat dyan sa budi, mga kapatid. Parang namumuro na ata itong si Eric Quinto eh. Yung mga Exeter, naiinis na sa kanya eh. Sige, pasadahan ka natin. Parang Eric Quinto. Kilala ko yan, magkakilala kami personal yan. Pero hindi kami ganun ka-close. Nagkita lang naman kami niyan nung nagbakasyon kami ng Macau. Pinlock na ako niya ni Eric Quinto eh. So wala akong nakikita sa kanya. May delikado siya, mga kapatid. So, pakinggan nyo ito. Hindi ito attack para sa kanya. Pero napakadelikado nitong tao na ito. Kaya sagutin natin siya. Nakita ko doon sa screenshot, sabi niya doon, walang Kristiyanong free thinker. Title pa lang nung video niya, mali na eh. Walang Kristiyanong free thinker. Yun ang sabi niya. So nagpapakita ito, close-minded itong tao na ito. At para sa kanya, ini-embrace niya yung controlling. When you embrace the system of controlling, it makes you vulnerable to abuse and exploitation. Delikado eh. Nagso-social media. Dati pa to, kahit noong pa, hindi pa ako Exeter. Active pa ako, madaldal na to sa social media kahit wala naman masyadong pumapansin. Ewan ko, siguro baka kung marami na yatang pumapansin sa kanya ngayon or hindi ko alam, napakadaldal nito. Daig pa yung asawa niya tahimik eh. Pero ito parang daig pa yung puwet ng manok. Napakadaldal. Mapa-post, ngayon pala may video pa siya. Sige, di sagutin natin. Kasi tutol ako, mga kapatid. May mga Kristiyano kasi open-minded. Kaya nga, nandito tayo, discerning Christians. Nag-iisip tayo. Sabi ni Joel Biluan, may toyo yung taong yan. Ito. Para kay Eric Quinto, imposibleng maging free thinker ang Christian. Kasi nga sabi niya doon sa title ng video niya, walang Kristiyanong free thinker. Napakadelikadong statement. Mga kapatid dyan sa loob, na napapaniwala dyan kay Eric Quinto, makinig kayo. Kasi, yan? Tool yan. Yung mga ganyan uri ng tao, yan ang iniingatan sa MCGI. Kasi, nagpo-promote yan ng controlling. Nagpo-promote yan ng huwag kang mag-isip. Kasi nga, ayaw niya ng free thinker eh. Delikado yan. Delikado yan. Kahit saan mo dalhin. Hindi lang religion. Delikado yan. Na pinipigilan ka mag-isip. Di ang gawa natin na subtopic. Ang subtopic natin, ayaw ba ng Diyos na maging free thinker ang kanyang mga anak? Diretsahin natin. Tutol ako, Eric Quinto, dyan sa dinadakdak mo. Kasi napakadelikado yan. Marami kang ililigaw ng mga tao.
Ayaw ba ng Diyos na maging free thinker ang kanyang mga anak? So, una nating alamin, ang Diyos ba, okay ba siya sa pangangatwiran? Pwede ba sa Diyos yung nangangatwiran ka? Okay ba sa kanya yon? Kasi di ba, minsan merong kumpanya, yung boss ayaw nang tumatanggap ng mga ng mga suggestion. Pero ang Diyos, open ba siya sa mga ganun? Pakinggan po ninyo mga kapatid. Isaias 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga katwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi at parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ang Diyos mismo, mga kapatid, nag-i-invite siya ng pangangatwiran. Sabi niya, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Alam niya, basta nasa tama ka, hindi ka mapapamalian eh. Pero pag mali ang dinidepensahan mo, mababaon ka lang na mababaon. Katulad nung sabi niya, wala daw free thinker na Christian. Ang Diyos mismo, nag-i-invite. Tara, punta ka, magkatwiranan tayo. Mag-discussion tayo, mag-usap tayo. Sabihin mo reason mo. Sabihin ko reason ko. Di ba ganun ang katwiranan? Una pa lang yan, sabi, amen, sablay na agad yung delulu. Una pa lang yan, mga kapatid. Kanina ko lang nakita yung video niya eh. Nakita nyo? Parang ganito yan, mga kapatid. Ang ganda ng diwa ng Diyos eh. Parang ganito. Sa relationship, mas okay yung mahal lang isa't isa na may respeto, may pagtanggap, kaysa yung puro bawal. Yung, bawal kang tumingin dito. Bawal kang, hindi ganun eh. Bawal kang mag-text sa babae. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? Bawal kang tumingin sa maganda. Nakuha niyo? Kasi mentras na lalo mong pinagbabawalan yan, lalo yung magtatago sa'yo. Nakuha niyo? Alam niyo, kaya ako nasasabi, halimbawa sa aming mag-asawa. Sabi ko, nakikwento ko nga sa inyo eh. Siya pa magtuturo sa akin eh. Tingnan mo yun, ang ganda. Bakit? May tiwala siya sa akin eh. At ako rin sa kanya. Dahil ako, tanggap ko, may mas pogi sa akin. Although, sa akin, siya ang pinakamaganda. Pero open sa aming dalawa na may mas maganda sa kanya, in reality. Pero alam niya, sa mata ko, siya ang pinakamaganda sa mata ko. Diba, babe? Ha? Siyempre, nakuha nyo ibig sabihin, mga kapatid. Sana nagigets nyo. Kaya, anong pagtatalunan namin? Wala kami pagtatalunan. Ngayon, kung mahuli niya ako, may tinitignan ako sa Facebook na may mga, di ba, may mga recommendation sa'yo, may makikita ka, maganda. Maganda to ah. Tignan mo. Ngayon, imbis na din nakikita ko rin sa asawa ko. Nagsiselfone siya, bigla nakita ko, may tinitignan siyang pogi. Magsiselos kagad ako? Ang tawag doon, insecurity. Ako, hindi ako insecure sa kanya. Dahil alam ko, mahal niya ako. Alam ko, hindi niya ako pagpapalit sa iba. At ganun din siya sa akin. Parehas kaming ganun. Di ba mas masarap yung ganun? Kaya kami, sa relationship namin, ang tawag sa amin, parang free thinker din kami. Kesa sa puro kabawal. Puro kabawal. Parang MCGI. Bawal magtinda ng alak, pero may beer house. May nightclub. Kayo na. The best kayo. Kaipokrituhan nyo. Kaya maganda yung diwa ng Diyos. Pwede ka magkatwiran sa Kanya. Alam niya, ito, ngayon ko lang naalala. Nag-flashback lang sa akin ngayon bago ako mag-move on dahil dun sa nakipagkatwiranan. Share ko lang sa inyo, mga kapatid. Kahit sa asawa ko, wala akong napagsabihan nito. Kaya ngayon, bago lang din niya itong maririnig. Bata pa po kasi ako, kasi only child ako eh. Ngayon, dahil nga laki naman ako sa iglesia, talagang buo 100% pananampalataya ako sa Diyos. Pero ever since then, free thinker ako. Kaya nga, sabi, di ba, yung mga nakapanood sa amin nung linggo ni Brad DK, di ba? Siya, dilulo siya eh. Talagang sunod siya eh. Ako, hindi kasi ako ganun. Hindi ako nag-volunteer na victim. Kaya nga sabi ko, medyo ibahin mo ako eh. Kasi hindi naman ako nagpauto. Kaya nga hindi ako nagpasipsip sa mga KNP eh. Hindi ko ginawa yun eh. Kahit maliit pa ako noon, bata pa ako, nakikipag-usap ako sa Diyos. Yung usap na hindi panalangin, naalala ko lang ngayon. Kasi dahil matanda na ako siguro, kaya parang bihira ako na magawa. Pero alam niyo, madalas yun kausap ko Diyos paggabi. Nakakatulog ako, kausap ko siya. Talagang nakikipagkatwiran ako sa Diyos. Kaya ngayon ko lang naalala, ginagawa ko na pala yun noon pa. Kahit bata pa ako noon. Pag meron akong pansin, meron akong parang sinasabi ko sa kanya, parang kausap ko siya. Yun, naalala ko lang. Kaya lalo ko na-appreciate yung talata.
Nag-i-invite siya, makipagkatwiranan ka sa Diyos, makipag-usap ka sa Kanya. Yun ang hinahanap niya. Gusto kasi ng Diyos, gamitin yung isip sa pagsunod sa katotohanan niya. Ayon doon sa Budhismo, tulad ng kanina na pag-aralan natin, hindi dahil sa sinabi ng tao. Gusto ng Diyos, susunod ka sa Kanya, hindi blind. Gusto niya gagamitin mo isip. Hindi yung binasa mo, okay na, diretso ka na. Gusto ng Diyos gagamitin isip mo. Basahin natin. Oseas 4:6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Ang aking bayan nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Meron ka bang kaalaman kung blind follower ka? Wala. Maalam nga eh. Saan ka naman nakakitang maalam? Hindi nag-isip. Nakuha nyo? Ang Kristiyano maalam. Pag-iisipan mo yan. Ngayon, para ka maging maalam at para ka tumalino, you need to be a free thinker. Dahil alam mo ang kasukasuan. Pagka tinanong ka, 1 plus 1, alam mo to. Ngayon, pagka binaligtad, 1 minus 1, ay, teka, hindi ko na alam Paano nga ba yun? Ganun yung blind follower. Pero yung maalam, bigyan mo, alam niya, minus? Multiplication? Addition? Alam niya, para niya makukuha yung figure. Free thinker ka eh. Nakuha niyo mga kapatid. Sinabi, 10 plus 10, 20. 2 times 10. Ay, teka, hindi ko alam yun Nakuha nyo? Ang naituro lang sa akin, 10 plus 10. Hindi ko alam yung 10 times 2. Hindi ka maalam yan. Nakuha nyo? Ang hinahanap ng Diyos na follower niya, open-minded. Hindi ka nakatali. Hindi sarado yung utak mo. Kaya ka nga matalino eh. Kasi meron kang kaalaman. Gagamitin ng utak. Yun ang hinahanap ng Diyos. Yung kaalaman. Kaya nga pag tinakwil mo yung kaalaman, itatakwil ka rin niya eh. Kita niyo yung leader ngayon ng MCGI Scares. Itinakwil na ng Diyos. Bakit? Siya mismo harap-harapan ba naman, imagine mo, leader ka ng church organization. Kaya hindi ako naniniwala ng church yan Preacher, pero hindi raw siya maghuhukay ng mga hiwaga ng Biblia. Aba, may problema. Diyan ba, hindi pa kayo nagising? Nung narinig nyo pa lang yan? Nako. Parang ginawang tanga ni KDR ang mga miyembro. Exactly. Ang Diyos hindi ganun. Ang Diyos gusto niya matalino ka. Ngayon, ano ba karakter ng isang matalino, mga kapatid? Kawikaan 18:15. Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. Yung palang matalino, hindi yun idle. Naghahanap yun ng kaalaman. At para ka maghanap ng kaalaman, gagamitin mo isip mo, nag-iisip ka. Hindi basta sunod lang. Kaya ang tawag dyan, free thinker. At yan yung tunay na mababait. Ang puso ng mabait, nagtatamo ng kaalaman. Kita nyo mga discerning Christians. Matatalino. Paano matatalino? Maunawain. Naiintindihan ng lahat. Marunong rumispeto sa kapwa. Hindi magagalitin. May kapayapaan sa puso. Hindi pala away. Ayaw ng personalan. Na makikita mo doon sa GC ng discerning Christians, walang nangaaway, walang nanggagaslight, nire-respeto ang lahat na nasa loob. Ganyan ang Kristiyano. Yan ang tunay na Kristiyano. Yan ang tunay na lingkod ng Diyos. Yan. Alam nyo halaga ng isang free thinker, mga kapatid? Napakahalaga niyan. Eto, basahin natin. 1:8:30, patuloy. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Ito pa lang, mga kapatid, nakita nyo kung ano yung halaga ng free thinker? Ulitin ko Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ang Panginoong Hesus, ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Nagbubunga ng pananampalataya yung free thinker. Kung close-minded yung mga nakikinig, maniniwala ba sila kay Kristo? Nakita nyo ang halaga ng free thinker? Nakita nyo, mga kapatid? Eric? Buhay ka pa. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko at inyong makikilala ang katotohanan
at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang free thinker, makakakilala ng katotohanan. At ang free thinker, palalayain. Nakita nyo, may kalayaan. Ang Diyos mismo nagpapalaya sa atin. Nakita nyo, walang gaslighting. Meron ba dito sinabi ng Panginoon, pagkatapos ko, hindi kayo naniwala sa akin, sa demonyo kayo lahat. Meron bang ganun? Wala siyang gaslight. Sabi ni Ariel, kahit nga sa ChatGPT, nag-ChatGPT ka pa pala, at Meta AI, maganda ang virtue ng free thinker. Kita nyo, kahit si ChatGPT raw, tsaka si Meta AI, maganda yung free thinker. Sariling desisyon mo. Nakita mo, at inyong makikilala ang katotohanan, ikaw mismo. Ikaw. At ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Sarili mong desisyon. Hindi sabi ng manggagawa, hindi sabi ni Numan, ikaw mag-iisip. Ikaw. Kasi gusto kasi ng Diyos, mga kapatid, hindi ka nakaasa sa iba. Huwag mong iasa kahit kanino ang iyong pananampalataya. Gusto ng Diyos, nagsusuri tayo. Sumisiyasa tayo. Sumusubok. Yan nga ang slogan ng discerning Christians. Unang Tesalonica 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Ang Diyos mismo, Eric Quinto, nag-e-encourage na subukin ang lahat. Hindi mo magagawa yan kung hindi ka free thinker. Sana ginaya mo muna si Ariel, si Brad Ariel Gutierrez, mag-chat GPT ka muna. Ganda naman trabaho mo Install ka ng chat GPT, buti pa sa'yo si Brad Ariel Gutierrez, kahit daw ang Meta AI at chat GPT, maganda ang sinasabi sa free thinker. Medyo ipreno-preno ka muna, mag-iisip ka muna bago ka magsasalita sa social media. Delikado yung tinuturo mo, masama yan. Tulad mo, yung tinuturo mo na iyan, parehas na kayo. Ayaw mo rin mag-isip, di parehas na kayo ng leader mo. Nakatago na rin kayo sa aparador. Ganyan ang hindi free thinker Diyan kayo sa sarili nyong aparador magtago. Ngayon, maaaring sabihin, katulad nga nung lagi ko naririnig kay Rodel yun pagka nasumpungan na natin na mabuti, mga kapatid, pumanatag na tayo. Di ba? Lagi niyang binabanggit yan pumanatag na po tayo rito. Ganon ba ang dapat? Ganon ba? Nakita na natin, galing tayo sa iba't ibang relihiyon. Nandito tayo at nakita na natin, mga kapatid, pumanatag na po tayo, ganon ba? Ano sabi? Gawa 17 at 10. At pagdakay, pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea. Na nang dumating sila doon, ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kautusan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Nakita nyo? Nakita nyo, mga kapatid? Si Pablo, pagdating doon, nangaral. Pero anong ginawa ng mga tao? Sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan. Ano ibig sabihin? Binabasa lagi nila. Inaalam nila kung tunay nga ang mga bagay na ito. Nagdo-double check pa sila. Hindi yung pagkatapos ng okay na tayo. Panatag na. No, hindi gano'n ang tunay na kapanatagan. Panatag ka sa pananampalataya mo. Pero pagdating sa mga kautusan, sa mga aral, etc., huwag kang tanga. Mag-iisip ka. Babasahin mo sila araw-araw. Daig tayo. Tayo once a week lang. Hindi. Araw-araw nagsisiyasat tayo, mga kapatid. Kahit wala naman tong community prayer. Sa araw-araw ng pamumuhay natin, i-a-apply natin yan. Kaya nga tayo nag-exit na. Natuto na tayo. Kaya dapat mas matalino na tayo ngayon, mga kapatid. Matalino na tayo ngayon. Hindi na tayo mauuto uli. Hindi na tayo maloloko uli.
Ayan. Kaya nakita nyo, mga unang Kristiyano noon, kung tunay nga yung mga bagay na nakasulat, binabasa nila. Kaya kung hindi tayo nag-isip, mga kapatid, hanggang ngayon nasa MCGI pa rin tayo. Kahit meron ng Area 52, sige pa rin. Ay, AI lang yan, naniniwala ako, AI lang yan. Eh sabi ng manggagawa namin, nakarating din yung manggagawa namin doon. Sabi niya, events place lang naman yun. Sige lang, niwala, diyan ka pa rin. Kahit napakayaman na, makikita mo ang yaman-yaman na ng leader. Abay, sige, bigay ka pa rin sa mga tulungan. Mag-abuloy ka pa rin. Kahit nakita mo, yung ospital, yung UNTV building, hindi matapos-tapos. Samantalang yung KD Rock, paganda ng paganda. At may bago pa ngayon. Ano ba yung isang bago ngayon? Nakita ko kay Paring Onat shoutout sa'yo, Paring Onat. May bago siyang, may post nakita ko Anong business na naman ba yun? Sige lang, dyan pa rin kayo. Huwag mo gamitin ang isip mo. Dati alam natin ang ayuno at hanggang ngayon naman, kahit naman tumingin ka sa dictionary, kahit saan, ang ayuno walang kain. Biglang ituturo sa atin, pwede nang kumain. Wala nang pag-aayuno. Aba, sige pa rin. Maniwala ka pa rin dyan. Huwag mong gamitin ang utak mo. Kahit ang debate, talaga namang yan ang isa pa sa core ng pananampalataya natin noon. Maraming naanib dahil dyan sa debate ni Bes. Tapos ngayon, biglang ang debate gawang mabuti na. Aba, sige pa rin. Tuloy pa rin kayo dyan. Roadside 601. O, yun nga. Roadside 601. No. Sige, suporta kayo dyan. Kailangan daw ata ng 1,000 na guest. O, sige. Sign up kayo. Punta kayo. Kahit ang Diyos sa Biblia ay walang pagbabago. Ni anino man ang pagbabago. Pero naniwala kayo kay Daniel sa bagong perspective. Ay sige, huwag niyong gamitin ang utak niyo. Sumunod kayo dyan. Binago na niya lahat. Nagpasok na siya sa lihim ng hidwang mga pananampalataya. Abay, sige. Diretso lang. Huwag kayong umalis. Diyan lang kayo. Ayan, payamanin nyo ng payamanin ng leader nyo. Huwag nyong gamitin ang isip nyo. Kasalanan nyo rin yan. Yan ang masasabi ko. Yung mga nakakaalam naman ng mga problema na, pero dyan pa rin kayo, suporta pa rin kayo, kasalanan nyo yan. At ang worst nyan, baka mamaya, madamay pa kayo sa leader nyo. Yan ang real talk nyan. Kaya dapat, huwag basta maniniwala, mga kapatid. Yan ang sabi sa unang 1, 4 at 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Huwag basta maniniwala. Huwag. Kaya nga tayong lahat nagising kaming mga exiter, kaya kami nagising. Kasi hindi basta-basta kami naniniwala. Galing ka nga sa mga reliyon, nagising ka, pumunta ka dyan sa MCGI, o di maganda na, okay na. Bigla may napansin kang, oy, may mali. Ano, hindi ka naaalis? Doon sa pinanggalingan mo, may napansin ka, kaya ka nga umalis Tapos ngayon, ipipilit mo na lang sarili mo, dyan ka na, kahit may nakikita ka ng mali. Katangahan yan. Wala kang sisisihin. Wala kang sisisihin. Kahit may napansin ka ng mali, ayaw pang umalis, sarili mo lang ang sisisihin mo pag napahamak ka. Huwag kang umasa ng awa, kapatid. Kung alam na alam mong mali na yan, nag-i-stay ka pa dyan, huwag kang umasa ng awa. Kasi ayaw mong umalis. Kasalanan mo pa yan. Dumadagdag ka pa sa bilang ng MCGI. Kaya akala, ang dami-dami. Sa totoo lang, ang konti ng MCGI, sige, magpapatotoo kayong lahat, alam natin yun. Feeling mo dati, lalo na yung mga dilulu, feeling natin na parang napakalami natin Pero ngayon lumabas tayo, tignan mo. Never heard nga lalo na nung wala na si Bes. Ni hindi nga kilala yung Daniel Rason. Ni hindi nga kilala na ang iglesia. Wala na. Kaya, kay paring Eric, sige, huwag kang gumamit ng utak. Ayaw mo ng free thinker. Gusto niya kasi, sa kanya lang maniwala. Gusto niya, sa leader lang nila maniwala. Kaya ayaw nila ng free thinker. Hindi ba kayo kinakabahan dyan, mga member sa loob? Hindi ba kayo kinakabahan? Ayaw kayong pag-isipin. Matakot ka pagka ang asawa mo ayaw pahawakan ng cellphone.
matakot ka. Parang ganon. Ayaw kayong pag-isipin. Matakot ka. May itinatago yan. Kami mag-asawa, open yung cellphone namin. Email ko, nakabukas sa kanya, sa phone niya. Nagkakakitaan kami, wala kami tinatago eh. Yan ba ang gusto nyong relihiyon ngayon? Ayaw kayong pag-isipin. Magising na kayo, magising kayo. Masama yan, delikado yan, mga kapatid. Ang Diyos hinahanap niya, yung naglilingkod sa Kanya, na nag-iisip, ginagamit ang isip. Pinagagamit niya isip, mga kapatid. Ayaw niya ng blind follower. Ayaw niya. Kaya, etong si Eric Quinto, delikado yung ginagawa mo. Masama kasi yung blind faith, mga kapatid. Basahin natin. Ito po ang warning ng Biblia tungkol sa blind faith. Mateo 15:13, patuloy. Datapwat, sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Pagka yung pinakikinggan mo, ayaw kang pag-isipin. Ayaw buksan ang mata mo. Pikit ka na lang, kapatid. Basta sumunod ka lang, pumanatag ka lang, at maliligtas tayo. Ay, pare-parehas kayong malalaglag sa hukay. Huwag mo nang pansinin niya, masasamang tao yung mga yan. Paninira lang mga sinasabi niya. Naku, kami na nagpapatunay sa iyong mga manggagawa. Matatagal na kami. Nasubok na namin ng iglesia. Nasubok na namin si Kuya. Ang bait-bait ni Kuya. Kapatid, pumanatag ka. Sige na, tinatakpan na niya yung mata mo. Pumanatag ka. Huwag mo nang pakinggan yan. Takpan mo na rin ang tenga mo. Naninira lang yung mga yan. Pag dilat mo, nalaglag ka na sa hukay. Nakita niyo? Delikado yung mga yan. Pare-parehas kayo mahuhulog sa hukay. Ayaw niyang gamitin ang utak niyo eh. At alam niyo, eto, ituloy lang natin yung talata. Meron rin akong tanong sa inyo. Babasahin natin to. At sumagot si Pedro. At sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, kayo baga na may wala pa ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daan ng dumi? Ano napansin niya, mga kapatid? Sige nga po, basahin ko Susunod mag-Bible na kayo para hindi kayo nakikinig lang. At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, kayo baga na may wala pa ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Ano napansin niyo? Ang puso ang nagsasalita dyan at hindi ang tiyan. Hindi. Kaya natawa rin siya eh. Tyrell Crisostomo, hindi nag-iisip. Tama naman yon. Pero hindi yun yung hinahanap natin. Kahit kumain ka ng jubaro ang tuloy sa daan ng dumi. Tama rin naman. Pero hindi yan yon. Gusto ng Panginoon mag-isip tayo. Tama rin. Pero hindi yan yon. Pero tama rin yan, Brad Wally. Pinasisiyasat ni Kristo ang mga kanyang apostol. Tama rin. Pero hindi pa malalim. May mas malalim. Pero ang gagaling na ng mga analyzation niya, mga kapatid, kahit lumamon ka pa, ang ending daan ng dumi. Tama rin naman. Hinihikayat na maging maisip. Tama rin. Gagaling na, mga kapatid. O, kita nyo, matatalino pa tayo kaysa doon sa mga nandun sa 8 oras nakikinig, 8 oras nakaupo sa matigas na monoblock. Dapat makaunawa ng lohika ang mga apostol. Tama rin. Galing Galing, tama, di ba? Kasi, tignan nyo, at sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga. Eto, kausap ng Panginoong Hesus mismo nagtatanong siya. Pero ano sagot sa kanya? Honest question yung tanong ni Pedro Pero sagot sa kanya ng Panginoong Hesus, at sinabi niya, kayo baga na may wala pa rin pag-iisip? Ay, ano pa mga sabi? Hindi pagkain ang nakakarumi sa tao. Tama rin. Literal na pagkain hindi magpasama sa espiritu ng tao. Tama rin. Ang pagkain ay lumalabas sa daan ng dumi. Siyempre,
Material yun, hindi po spiritual. Dapat makaunawa ng mga lohika o logic, mga apostol, mag-isip na may pagsisiyasat. Common sense daw. O, eto mga kapatid, tingnan nyo ha. Babasahin ko uli, tapos sasabihin ko yung dapat nating mapansin. At sumagot si Pedro, at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga. At sinabi niya, kayo baga na may wala pa rin pag-iisip? Hindi ba baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daan ng dumi? Hindi sinabi ni Kristo, si Kristo na ako. Ano ka ba? Ako na to. Sumunod ka na lang. Sinabi ko eh. Nakita nyo? Nakita nyo kung ang Panginoong Hesus talaga, consistent ang Biblia eh. Kahit ang Panginoong Hesus, open siya sa pakikipangatwiranan. Sinagot pa niya si Pablo. Hindi niya sinabing, kulang ka ba ng pananampalataya sa akin, Pedro? Ako na nagsabi, bakit ko pa kailangan paliwanag sa iyo? Sumunod ka na lang. Nakita niyo mga kapatid? Amen ba? Hindi niya sinabi, oy, ako na to. Tayo-tayo na to, Pedro. Sumunod ka na lang. Bawal magtanong. Ang may tanong, may laban na kay kuya. Oh, nakita niyo? Panginoong Hesus na yan. Nagtatanong si Pedro, nagpapatanong ang Panginoong Hesus. Kayo naman, meron lang tanong ang member, mga manggagawang kanin, mga officer na mga pulpol, sasabihin nyo na masama diwa. Sasabihin nyo na may laban na kay kuya. Oh, ano kayo ngayon? Ano ka ngayon, Eric Quinto? Kaya mo ayaw ng free thinker kasi nalalagas kayo. Dahil pag ginamit ang utak ng tao, lalayasan talaga kayo. Akala ko naghalo kay ube si Pedro. Puro hindi niya alam. Tama mga kapatid? Sabi sa YouTube, tinuturuan ni Kristo na mag-isip. Dapat discerning upang maunawaan. Kaya lang naman kita pinansin, Eric. Masyado ka madaldal eh. At nagkakalat ka ng lagim. At etong turo mo na ito, masama. Masama. Medyo ako, hindi ko gusto yung tinuro mo na yan, yung sinabi mo na yan. Dapat dyan, i-correct ka ng mga KNP mo. Mali ka dyan. Kahiya-hiya ka. Kahihiyang ka ng kuya nyo. Yan ang masasabi ko. Kayong mga nakikinig kay Eric Quinto at yung kaparehas din ng ganyang diwa ng mga manggagawang pulpol, susunod kayo sa mga ganyan? Ayaw kayong pag-isipin? Kabahan kayo. Kabahan kayo. Mag-ingat kayo sa mga ganyan. Bakit? Kolosas 2:6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Yan. Lahat ng mga nanonood ngayon, hanapin nyo yung si Eric Quinto, panuorin nyo. Tignan nyo. Ako, pagkatapos natin ito, papanuorin ko. Maghahanap ako kung sino may nag-share. Tignan natin kung hindi niya iti-take down yung video niya. Pero kahit i-take down niya, may mga nag-record na at i-share, panuorin natin lahat. Tignan natin kung anong kabubuhan nitong Eric Quinto na to. Yun na, yung untitled nun walang Kristiyanong free thinker. Ayan. Mamaya pagkatapos, hahanapin ko, papanuorin ko kung papaano nagsabog ng kabubuhan itong tao na ito. Sariling filosofiya lang niya yan, Eric. Gamit ang salit-saling sabi ng tao. Sakto ka dito Meron siyang sinasabing filosofiya dun O, panoorin nyo, hanapin nyo yun. Hanapin nyo yung comics na iyon. At kung makita nyo ang comics na iyon at nagkaroon ka ng kopya, ay ipamahagi mo sa lahat.